Ang pag-usapan natin sa video na ito ay tungkol sa volume of solid of revolution gamit ang washer or ring method. Bago tayo magsimula, ito ay si Sir Dolph, ang inyong lingkod, giving you simple math lessons. Ngayon, paano ba natin i-construct ang equation para sa volume of the solid of revolution gamit ang washer method? To start with, meron tayo ditong figure wherein ang ating region ay bounded by itong curve na ito. Tawagin natin y equals f of x. Tawagin natin siyang outer curve. Another is itong curve na ito, y is equal to g of x. Tawagin natin siyang inner curve. At yung other boundaries ay dalawang vertical lines. Itong line is equal to x equals a and another line x is equal to b. Mapapansin natin dito na yung ating region ay malayo dito sa ating axis of revolution. Hindi siya nakadikit. Ngayon, atin siyang paikutin dito sa axis, which is the axis of revolution. Ito yung mabubuo nating solid. Meron siyang butas, may hollow portion dito sa loob. Ngayon, paano natin masosolve ang volume na ito gamit ang washer method? Ngayon, we'll start with itong ating element, vertical element, which is perpendicular dito sa ating axis of revolution. Hindi siya nakadikit. Okay? Kaya kung ating paikutin, ito yung mabubuo niya, washer o yung ring. Merong butas dito sa gitna. Ngayon, gamit itong ating method na ito to solve for the volume equation, tawagin natin yung V. Makukuha natin itong V sa magitan ng volume outer o yung volume nitong malaking solid na napo-form minus volume ng itong solid na napo-form yung sa loob using itong inner curve. So actually, yan ay volume ng hollow portion. Ngayon, para ma-solve natin yung outer volume, gamit natin ay yung disk method, wherein yung ating formula ay pi times integral of r squared dt, with r sub o dito ay yung distance na ito from here mula sa ating axis of revolution papunta dito sa outer curve. Yan ang ating r sub o. At yung dt naman, ito ay katumbas ng ating width ng element natin, which is w. Para naman sa ating volume inner, ang ating kukunin dito, still disk method pa rin ang gagamitin natin, is the volume of the solid na dito sa loob na ito, wherein yung ating r sub I ay makukuha natin sa pamagitan ng distance mula sa ating axis of revolution hanggang dito sa inner curve na ito. So yan ang ating r sub I. And yung thickness still, sabi nga natin kanina, siya ay katumbas ng width ng ating element. Ngayon, ating i-rewrite lang ito in a compact form sa single integral. Ating ipa-factor itong pi. And then i-write natin ang integral into single integral wherein we will integrate itong quantity na r sub o square and then minus r sub I square. And then we have that common dt thickness, which is equivalent to the width ng ating element. So itong ating formula na ito, magagamit natin actually hindi lang dito sa ang axis of revolution ay horizontal. Pwede rin natin magamit itong ating formula na ito
with axis of revolution na vertical. Pero sa case na ito, ang ating R sub O, R sub I, as well as dt ay nagpa-follow yun sa kung ano yung ating element na napipili. Kaya sa case na ito, yung ating dt na ito, which is equivalent doon sa width ng ating element, siya ay dx. At yung ating R sub O naman, which belong to this outer curve, ang R sub O natin ay f of x. At yung ating R sub I naman, which ay belong dito sa ating inner curve, g of x. Kaya ating i-integrate ito with respect to x from a to b. So mapapansin natin dito class with this axis of revolution na horizontal, yung ating volume formula dito ay in terms of x. Now let us consider ang example na ito wherein yung ating region ay bounded by the curve y is equal to x squared. Ito ay isang parabola na opening upward. And the other boundary, the line y is equal to 2x, ito ay inclined, rising to the right. Ngayon ating gagraph itong mga boundaries na ito at yung ating indicated region dito naka-shade sa yellow. Ang boundary natin na a curve y is equal to x squared at itong ating line na y is equal to 2x. Ngayon, atin siyang paikutin sa ating axis of revolution. Ito ay yung y-axis. Ngayon, ang napo-form na solid, ito yung solid na ito. Wherein merong opening dito sa taas o yung may butas at somewhere sa inside ay hollow. Ngayon, tanong natin, paano natin masosolve ang volume na ito wherein ang solid ay merong hollow inside. So, gagawa tayo ng rectangular element natin, horizontal, at siya ay perpendicular dito sa ating axis of revolution. At mapapansin natin, yung ating element ay hindi nakadikit dito sa ating axis of revolution. Ngayon, ating paikutin siya. Mapaform natin itong ating section na ito, figure na ito ay isang washer. Merong butas sa loob at merong dimensions R sub O, R sub I at saka yung T. Para sa ating R sub O, ito yung distance mula dito sa ating axis of revolution hanggang dito sa point nandito sa curve na ito na y is equal to x squared. At itong ating R sub I naman, ayan yung distance mula dito sa y-axis hanggang dito sa ating point na nasa line. At ito naman ating T, ito yung thickness. Equivalent yun dito sa width ng ating element. Ngayon, para makuha natin ang volume nitong ating solid of revolution, gagamitin natin yung formula para sa washer method na na-derive natin nung nakalipas na slide. So, ang volume natin ay equal sa pi times the integral of the quantity r sub o square minus r sub I square and times the dt, and of course integrate natin from a to b. Ito ang ating formula na gagamitin. So, ito na yung ating figure na nabuo kanina, pati yung ating formula na na-construct. Ngayon, mapapansin dito ating kailangang solvein o alamin itong ating R sub O at saka yung R sub I. So, nakita natin dito sa figure, yung ating R sub O mula dito sa y-axis, bali AR natin, hanggang dito sa curve na y is equal to x square. At yung ating namang R sub I mula dito sa AR hanggang dito sa point na nandito sa line. Ngayon, ito ay horizontal distances. Ibig sabihin, x values. Ngayon, yung ating equation given dito ay y is equal to a function of x. So, para ma-solve natin yung x, kailangan nating ma-rewrite
itong ating equation na ito na x as a function of y. So itong ating dalawang equation na ito, kailangan natin ito i-rewrite. So para sa equation na ito, ating kuhanan ng square root both sides of the equation. Kaya ang lalabas ngayon sa right side, magiging x na lang. That will be equal to square root of y. Para sa equation na ito, kailangan natin siyang i-divide by 2. So ang lalabas sa right side, we have x equals, sa left side rather, is y over 2. Since ang ating curve na ito na y is equal to x squared, siya ay related dito sa ating r sub o, kaya yan ang ating magiging r sub o is equal to square root of y. At ito naman ay magiging r sub I natin is equal to y over 2. Ngayon, base dito sa ating formula, kailangan nating square itong dalawang quantities na ito. So that ang lalabas, ating r sub o square ay y. Dito naman sa r sub I square natin, it will be y squared over 4. Also, kailangan natin yung dt. So ang ating dt nito, ito ay equivalent dun sa width ng ating element. At siya ay change in y, kaya dy ating gagamitin. At para naman sa ating limit, ang ating limit ay 0 to 4. Kita naman natin dito yung dalawang intersections ng ating graph wherein ang ating variable dito ay y, so ating kukunin ay yung y values. Kaya yung ating formula na ngayon ay magiging v is equal to pi times the integral of the quantity y minus y squared over 4, and we'll integrate this with respect to y from 0 to 4. So ito na yung ating nakuhang equation kanina. So, sa ating integral ay simple lang. So kailangan natin ang pag-integrate ng bawat term dito, integrate natin ang y. So ang sagot ay y squared over 2. Integrate natin itong y squared over 4. It will be 1/4 times integral ng y squared ay y cubed over 3. And then ating i-evaluate ito from 0 to 4 at ito times natin ang pi. Ngayon, isi-simplify natin yung ating antiderivative dito by multiply natin muna itong dalawang denominator. So, siyempre, ang lalabas ay 12, and then tapos ating i-substitute yung upper limit sa lahat ng may y variable dito. Lagyan natin ng 4. At subtract natin para naman dito sa lower limit natin na 0, ating ipapalit dito sa lahat ng y na nasa ating antiderivative. Ngayon ating isi-simplify ito. 4 squared ay 16 divided by 2. So type 8. Dito naman, i-cancel natin yung isang 4 dito. Magiging 4 squared na lang ito. At yung isang 4 dito, maalis magiging 3 na lang. So ang ating denominator ay 3. Samantalang ang numerator natin ay 4 squared o 16. Para dito naman ay, since 0 naman ang numerator, so lahat na ito ay magiging 0. Kaya, ating i-simplify na lang ito. Ang LCD natin ay 3. So, i-multiply na lang natin itong LCD. 3 times 8, maging 24. Minus 16, so of course ay 8. And then over the LCD 3. And then times the pi. So, ang ating volume dito ay equal sa 8 over 3 pi cubic units. So dito natatapos yung ating discussion. Thank you for watching.